control project sa Baliwag, Bulacan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM labis na ikinagalit ang palyadong flood control project. Tax compliance ng mga kontraktor ng flood control projects iniimbestigahan na rin ng Bureau of Internal Revenue. Pagpataw ng mas mataas na multa laban sa iligal na pagtatapon ng basura, pag-uusapan sa pulong ng Metro Manila Mayors. PAGCOR umaapila ng tulong sa Kongreso sa pagsugpo sa illegal online gambling operator. At binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may medium chance na mabuo bilang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 20, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tila nadadagdagan sa pambansang budget ang pondo para sa ayuda-based politics. Yan ang obserbasyon ng People's Budget Coalition sa pag-aaral sa panukalang pambansang pondo at inaaprobahang budget sa nakalipas na mga taon. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Napansin ng People's Budget Coalition ang pagtaas ng pondo para sa umano'y ayuda-based politics sa mga nakalipas na taon. At habang tumataas ang pondong nakalaan sa mga programang ito, nababawasan umano ang para sa mga institutionalized social amelioration programs gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Isang alyansa ng 20 civil society organizations ang People's Budget Coalition na nagre-repaso sa pambansang pondo taon-taon. Ang maobserbahan po natin, ang nangyayari po ay lumalaki yung budget para sa mga patronage politics na tinatawag. So ito po yung mga ayuda na very clientelistic yung approach. Halimbawa, nandito po yung AIX, yung TUPAD at yung MAIFIP, yung mga medical assistance. At the same time, ang binabawasan po ng budget ay yung mga rules-based na social protection. Halimbawa, yung budget ng PhilHealth na babawasan po last year na zero out pa nga siya. Items like yung 4Ps, Ayon kay Montesa, ang isyong ito ang isa sa tinututukan nila sa 2026 National Expenditure Program. Gayun din ang malaking alokasyon pa rin sa flood control projects sa kabila ng mga alegasyon ng katiwalian. We have to really take the time to look into the specific items kung saan posibleng nakapark yung mga pork barrel or yung mga insertions na tinatawag. So this is a very important issue now. Kabilang ang People's Budget Coalition sa accredited civil society organizations para sa budget deliberation sa Kamara. Subalit nais ng grupo na mapalawig pa ang partisipasyon nila sa pagtalakay sa panukalang pambansang pondo. Our vision for what civil society participation is ay hindi lang observer, hindi lang yung silent na fly on the wall doon sa budget deliberations. Ang goal po talaga ng civil society ay magkaroon po kami ng boses. Iba yun sa parte ka ng diskusyon o bahagi ka nung proseso na yun. Pwede kami mag-react doon, pwede kami makipag-usap sa mga congressman kung may nakita kaming concern o kung may mga questions na hindi na isasagot, pwede kami magbigay ng expertise doon. Suportado naman ito ng ilang kongresista gaya ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Makabayan lawmakers. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi matitigil ang ayuda sa mga piling benepisyaryo ng mga programa ng pamahalaan. Ito'y kaugnay ng zero budget allotment para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Secretary Gatchalian, nananatiling handa ang ahensya na tugunan ng pangangailangan ng mga Pilipino ng ayuda
Handa ang ahensya na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda ng pamahalaan. Sakali namang maubos na ang natitirang 11 billion pesos sa budget ng AKAP, may iba pang programa ang ahensya na maaaring pagkunan ng pondo. Nakahanda rin anya ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Emergency Cash Transfer na parehong nakalaan upang agad na matugunan ang biglaang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng sakuna, krisis o iba pang emergency. Baka nakakaligtaan or ma-misunderstand. Bukod naman sa AKAP, may AICS tayo. Meron tayong emergency cash transfer. So meron tayong ibang mga social protection na pondo na pwede natin gamitin. Naniniwala ang isang independent lawmaker na hindi umano nagiging transparent ang small committee. Patungkol ito sa usapin ng 2025 budget report na hinihingi nito mula sa Kamara. At para sa detalye may report si Ivan Alvarez live. Ivan, paano nitong nasabi na hindi nagiging transparent ang small committee ng Kamara? Yes, Ella, ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, hindi umano transparent yung small committee ng 19th Congress dahil hanggang ngayon ay wala pa rin itong naiisumiting report para sa 2025 national budget. Ayon kay Representative Tiangco, kumpara sa ibang komite sa Kongreso, ang 2025 Small Committee lamang ang hindi pa nakakapagbigay ng report. Lahat ng committee may committee report. Yes. Okay. So, dalawang pagkakataon, di ba kasi lahat nakatingin doon sa BICAM? Yeah. Ang sinasabi yung BICAM is not transparent. But ang nakakalimutan, the small committee At the is House. not transparent also. At the House yan, ha? Oo. At yung BICAM, at least, may pinipirmahan yung BICAM Yeah. conferees na BICAM report. Yes. Binibigyan kami ng BICAM report. Yes. Yung small committee, wala pa akong nakitang report nun. Anya sa small committee, ipinapasa ang mga institutional amendments at ito ang nagdedesisyon kung ano ang tatanggapin, tatanggalin at kung saan kukuhanin ang mga pondo para sa 2025 General Appropriations Bill. Ngunit walang ulat na nakukuha ang Kamara patungkol dito. Anya, tanging si Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko lamang ang makakasagot nito bilang ito ang chairperson ng House Committee on Appropriations ng 19th Congress noong nakaraang taon. Dagdag pa ng kongresista, binubuo lamang ng 4 na tao ang komiting ito, kabilang ang chairperson at senior vice chairman ng Committee of Appropriations, majority leader at minority leader. Ella, para sa 2026 budget deliberations, planong tanggalin na yung small committee at palitan ng subcommittee on budget amendments upang ipakita ang transparency ng 20th Congress. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Umaapila ng tulong ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Kongreso para masugpo ang mga illegal online gambling operators. Ginawa ang apila sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, gaano ba karami ang illegal na nag-ooperate ng online gambling? Aga ipinahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco na mahigit 60% ng online gambling operators ang illegal na nag-ooperate sa bansa pero nakabase ang mga ito sa labas ng Pilipinas. Ibig sabihin less than 40% o katumbas yan ng 70 lamang na online gambling operators na may lisensya mula sa PAGCOR. Kaya naman umaapela na sa Kongreso ang PAGCOR chairperson na magpasa ng panukalang batas para tuluyang masugpo ang illegal online gambling activities sa bansa. Ginawa nito ang pahayag sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed national budget. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapanguna ng PAGCOR. Talagang hirap na hirap po na ating mapigil itong online gaming.
illegal. Kaya po, ang panawagan ko talaga sa lahat ng mambabatas natin ay tingnan din yung aspeto ng illegal na mga operators sapagkat yan po ang mga namamayani sa pangkasalukuyan. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Tenco, wala silang kapangyarihan na magpasara sa illegal online gambling sites na mga ito. Kaya ang ginagawa ng PAGCOR, nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation. Sa 12,000 illegal online gambling sites, nasa 8,000 na umano ang na-take down o na-block ng mga ito. Makikipag-tie up din ang PAGCOR sa software companies sa mga susunod na buwan para may magamit na AI-powered tools at matrack ang playing habits ng mga consumer. Samantala, inihayag din ng tagapanguna ng PAGCOR na may 7 gambling addicts na silang tinulungan sa pamagitan ng pag-refer sa rehabilitation centers at mga foundation. Samantala, suportado naman ng PAGCOR yung mga panukalang batas na naglalayong maglagay ng regulasyon o i-restrict ang operasyon ng online gambling. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na kaya nahihirapang isulong ang panukalang batas na magbabawal sa political dynasties dahil Kongreso mismo ang nakikinabang dito. Nahihirapan anyang isabatas ang anti-political dynasty dahil magkakamag-anak din ang nasa Kongreso. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, kinuwestiyon ng senador ang malabong definisyon ng political dynasty sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution. Anya, dapat ay naging malinaw sa saligang batas ang saklaw at limitasyon ng terminong ito upang hindi naaabuso. Sinasabi po niya sa Constitution, depende sa Congress. Lumalabas po ngayon, ayaw po at nahihirapan po ipasa dahil may mga ko-kontra po rito. Yung gray area na ito, doon pumasok yung mga itong mga families, itong magkakamag-anak. Kaya po marami tayong ganito ngayon. Isinusulong sa Kamara ang mandatory na pagbibigay ng 14th month pay sa mga pribadong sektor. Inihain ni Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Party List Representative Raymond Mendoza ang House Bill 3808 sa Kamara nitong Lunes. Sa ilalim ng panukalang batas, ibibigay ang 13th-month pay sa ika-24 ng June habang ang 14th month pay naman ay tuwing ika-December 24 ng taon. Matapos ang kontrobersiya patungkol sa paggamit umano ng marijuana ng isang staff sa loob ng Senate building kamakailan, lumabas na ang resulta ng drug test ng ilang tauhan sa Senado. Narito ang report ni Ivan Alvarez. Sumailalim sa drug test kahapon si Senator Raffy Tulfo at 54 sa mga staff nito. Kahapon rin ay natanggap ang resulta na nagnegatibo ang lahat ng nakuhang urine specimen mula sa mga ipinagbabawal na droga. Out of 55 urine specimens collected, there are no positive for methamphetamine hydrochloride, THC or cannabis, MDMA or ecstasy, and cocaine. Una nang sinabi ng senador na kung may magpositibo sa kanyang mga staff ay tatanggalin niya ito sa serbisyo. Dagdag pa ni Senator Tulfo, bukod sa isinagawang mandatory drug test ay nakatakdang magpatupad pa siya ng random o biglaang testing sa kanyang opisina. In fact, next time, I will do a random testing. Mas maraming random yung biglaan at surprise. And I will let you know, siguro, wag nyo lang ilik, wag akong magsalit sa media, and then darating dito yung PDEA, and then mag-random test sa lahat, and then darating kayo, invite namin kayo. Samantala, mas pinapabura naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang random drug test kaysa mandatory testing para sa lahat ng staff. Sa akin, walang problema. Yung random drug testing, I think, is
sabihin na natin compromise. Kasi sa halip na lahat yung magpapadrug test, gastos pa yan eh. Pero yung random drug testing, I think okay yun. That should be supported. Anya, nakakalungkot na ang mga empleyado ay kailangang sumailalim sa prosesong ito dahil lamang sa kasalanan ng iisa. Dagdag pa ng senador, nadadamay din ang imahe at reputasyon ng Senado sa naturang issue. Nakakalungkot na yung imahe na naman ng Senado ay may black eye na naman. Marami na ang nagsasabi na yung respeto sa Senado, di ba, dapat manumbalik. Yun, sana ito na ang huli matiyak na hindi na magkakaroon ng ulit ng ganitong klaseng kontrobersiya. Sa tanong kung bukas siyang sumailalim sa drug test, sagot ng senador, titingnan niya kung kailan may bakanting oras sa kanyang schedule. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na parurusahan ang mga sangkot sa mapatutunayang ghost project. Samantala, naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na hindi kailangang magbitiw ang kalihim habang iniimbestigahan ang flood control projects. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Biniberipika na ng Technical at Financial Audit Team ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga tinaguriang ghost projects sa flood control. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos masiwalat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga naturang proyekto. Sa ngayon anya, sa Bulacan lang ang kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay ng ghost projects. I'm awaiting for the result of their investigation. And if we find anything na ghost project na nito, we'll have to sanction anybody who is involved in this ghost project. Nilinaw din ng DPWH Secretary na panukala at hindi pa napopromote ang isang DPWH Regional Director sa naturang probinsya na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kabila nito, tiniyak ni Bonoan na pinatanggal niya na ito sa promotion sa posisyon. Kaugnay nito, binigyan din naman ni Senator Erwin Tulfo ang command responsibility sa sitwasyon ni Bonoan. Ngunit sinagot din ito kung dapat bang magbitiw ang kalihim sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa issue. Not necessarily, kasi kung titingnan mo talaga, the problem is, ang problema ay doon sa baba niya from the USEC, RDs, DE, tapos contractor na yung mga contractor kausap ng mga politiko. So, yun ang problem hindi siya mismo Sa kabila nito, sinabi ng nakababatang Tulfo sa Senado na pagdating kay Bonoan, depende na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nag-appoint sa kalihim. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagbuo ng isang independent body upang mag-imbestiga sa infrastructure projects ng pamahalaan, partikular na ang mga may kinalaman sa flood control. Sa inihaing bill ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, ipinapanukala ang pagbuo ng isang People's Commission na susuri sa mga katiwalian sa lahat ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Batay sa panukala, bubuuin ang komisyon ng isang retiradong mahistrado ng Korte Suprema o kaya ay Court of Appeals, isang certified public accountant na bihasa sa forensic accounting, isang lisensyadong architect o civil engineer, isang NGO representative at isang academician o propesor na eksperto sa public administration o ekonomiya. Nauna namang nagbigay ng suwestyon ang grupo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magtalaga ng retiradong mahistrado at isang dating hepe ng pambansang pulisya upang manguna sa hiwalay na investigasyon. Iniimbestigahan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax compliance o pagbabayad ng buwis ng mga kontraktor ng flood control projects. Ayon sa BIR, hihingi sila ng mga dokumento upang mapag-aralan ang tax payments sa mga proyektong pinasok ng mga kontraktor.
Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang mga detalye nitong ginagawang investigasyon ng BIR kaugnay sa tax compliance nitong mga kontraktor ng flood control projects? Bureau of Internal Revenue o BIR na nakamonitor o nakabantay din sila ngayon sa ginagawang investigasyon ng Senado kaugnay sa issue ng flood control projects. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., tinitingnan nila ang mga nabanggit ng mga kontraktor ng proyekto o ang mga nasa listahan. Paliwanag nito, gumagawa rin sila ng investigasyon pagdating sa tax compliance o pagbabayad ng buwis ng mga ito sa pamahalaan dahil ito ay saklaw ng kanilang mandato. Hihingi ng mga dokumento ang BIR para mapag-aaralan ang tax payments sa mga proyekto na kanilang pinasok. Dagdag pa ni Lumagi, makikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya, partikular sa Department of Public Works and Highways o DPWH at sa mga sangay ng gobyerno na mag-iimbestiga sa issue. Gaya na nasabi ko, nakasubaybay tayo sa lahat ng mga ginagawang investigasyon at hihingi rin tayo ng mga dokumento patungkol dyan sa mga proyekto na yan at para makita natin talaga at mabusisi kung kamusta ba ang naging tax compliance ng mga contractors ito sa mga proyekto. Aga kanina ay naghain ng tax evasion complaints ang Bureau of Internal Revenue o BIR dito sa DOJ na nagkakahalaga po ng mahigit 700 million pesos. Laban ito sa ilang personalidad at mga negosyo na sangkot sa pagbebenta ng illicit o illegal na mga vape products. At ang mga respondent ay mula sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Higit 50 milyong piso ang kontrata sa proyekto na naging isang guni-guni na lang dahil walang nakita ang Pangulo na kahit anong nagawa sa lugar. Mula sa Baliwag, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano ang naging reaksyon ng Pangulo matapos ang inspeksyon niya dyan sa flood control project na yan? Magandang tanghali, Ella. Dito sa lugar nga sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan ay hindi lang basta dismayado kundi nagagalit na si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang nadatnan na dito mismo sa lugar ko na dapat sana ay 220 liters yung nagawa para dun sa River Wall Project. Pero wala siyang nakita kahit semento, hollow block o bakal man lang dito sa lugar. Pasado alas 8 kanina umaga nang mag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang River Wall Project sa Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Sa sumbong na natanggap sa website ng Pangulo, natuklasan na nagkakahalaga ito ng nasa 55 million pesos contract. Pero nang puntahan ito ng Pangulo, wala siyang nakita kahit na anumang proyekto. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Bukod sa Ghost Project, in-inspeksyon din ng Pangulo ang isa pang ginagawang flood control kung saan nakita niya na substandard naman ang ginamit na materyales. Kasalukuyan na rin iimbestigahan ng Pangulo ang contractor ng 2 River Wall Project. Yung pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa na flood protection. Parang nagtuturuan ngayon yung 2 kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan.
Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ayon sa Pangulo, hindi lang siya dismayado kundi nagagalit siya sa ganitong resulta ng mga flood control project. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. Samantala, Ella, nang tanungin naman si Pangulong Ferdinand Marcos kung sasampahan talaga ng kaso of filing cases itong mga kontratista, ang sabi ng Pangulo sa report niya na ito ay isang falsification ang kanilang ang tatanggaping kaso ditong mga talagang may kinalaman dito sa nasabing proyekto. That is very big violation ayon sa Pangulo, kaya ito ay isang sinasabi niyang isang economic sabotage. At yan muna ang ating latest live. Ella, mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Planong talakayin sa susunod na pagpupulong ng Metro Manila Mayors ang pagkakaroon ng ordinansa hinggil sa pagpapataw ng mas mataas na multa sa mga mahuhuli na nagtatapon ng basura sa mga iligal na lugar. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano kataas na multa ang planong ipataw sa Metro Manila Mayors o ng Metro Manila Mayors dito sa iligal na pagtatapon ng basura? Magandang tanghali, Aga. Ayon kay Mayor Francis Zamora, nasa 5,000 pesos kada paglabag. Yung nakikita nga niya na dapat ipataw dito sa mga nagtatapon ng basura. Pero kakausapin niya rin yung iba pang mga alkalde kung ano yung magiging komento ng mga ito sa gagawing Metro Manila Mayor's Meeting. Nagsagawa ng pag-inspeksyon sina San Juan City Mayor Francis Zamora at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes sa San Juan River kaninang umaga. Dito tambak ng basura ang nadatnan ng MMDA kasama ang ilang volunteer groups na nagsagawa ng paglilinis. Dahil dito balak kausapin ni Mayor Zamora ang iba pang alkalde na magkaroon ng ordinansa na magpapataw ng mas mataas ng multa laban sa mga nagtatapon ng basura. I do not want to overstep their autonomy. Base naman po yun sa maging decision po nila. Pero pwede mo kasing yung first offense pa lamang ay maximum penalty na. That's a possibility. Yes, again, I want to clarify. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But sa ipapanukalang multa, posibleng sa unang paglabag pa lamang ay patawan na ng 5,000 pesos na multa at karagdagang 5,000 pesos ulit kada susunod na paglabag. Layon nito na maturuan ng disiplina ang isang individual na isaayos ang pagtatapon ng basura upang hindi mapunta sa mga daluyan ng tubig. Kung may mga bara po, itong San Juan River, tulad po na nakita nyo kaninang dami ng basura, babagal po yung daloy ng tubig, mas matagal po yung paghupa ng baha sa mga areas. And pag may bara kasi dyan, umaapaw po ang San Juan River. So napupunta po doon sa mga kabahayan, lalo-lalo na po dito sa San Juan. Aga, ayon pa nga sa MMDA, itinuturing nila na pangalawa sa pinaka-importanteng daluyan ng tubig itong San Juan River. Dahil marami ring estero na napupunta dito yung discharge ng tubig. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ipinapawalang bisa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives kaugnay ng pagdeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban sa bise. Narito ang report ni Dante Amento.
I-dismiss dahil walang merito. Ito ang komento ng kampo ni Vice President Sara Duterte na isinumite sa Korte Suprema kaugnay ng motion for reconsideration ng Kamara matapos ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa bise, hindi kailangan ng factual correction o pagtutuwid sa desisyon ng Korte. Ito ay nakasandal sa pundasyon ng katotohanan. Sa motion ng House of Representatives, sinabi nitong nararapat na ituwid ang factual misunderstanding na inilatag ng Supreme Court sa kanilang desisyon tulad ng hindi napagbotohan sa plenaryo ang ika-4 na impeachment complaint na naipadala sa Senado. Dagdag pa ng kampo ni VP Sara, ang mga claim o pangangatwira ng Kamara ay pawang paglilihis lamang sa pinakadahilan ng desisyon. Nais lang din isantabi ang totoong isyu sa kaso na nagkaroon ng matinding pag-abuso sa pagpapasya at tahasang pag-iwas sa limitasyong itinakda ng saligang batas ang Kamara sa kapangyarihan nitong mag-impeach. Una nang sinabi ng abogado ni VP Duterte na hindi na sila magpapaunlak ng panayam hinggil sa isinumite nilang komento dahil sa sub-judice rule at paggalang sa judicial process. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan na walang batayan para siya ay maalis sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Khan, wala siyang nakikitang dahilan para questionin ang kanyang pagiging patas at iginiit na mataas ang pamantayan bago madiskwalipika ang isang prosecutor. Tinanggihan din niya ang alegasyon ng kampo ni Duterte na mayroon siyang conflict of interest dahil umano sa dati niyang pagrepresenta sa mga biktima ng extrajudicial killings sa Pilipinas. Dagdag pa ni Khan, mananatili siyang nakabantay sa proseso at nakahandang magbigay ng karagdagang paliwanag maliban na lamang kung may ibang kautusan ang pre-trial chamber ng ICC. Inatasan na ng Department of Transportation ang mga airline company na magbigay sa mga Pilipino ng timely at accurate na update hinggil sa status ng kanilang mga flight. Muling binigyang diin ng DOTR na ang delay sa announcement sa pagbabago sa flight, pagkaantala ng kanselasyon ay nagdudulot ng labis na inconvenience sa mga pasahero. Kabilang narito ang pagkakaroon ng dagdag gastos gaya sa pagkain at accommodation. Sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, may mandato ang mga airline na agad ipaalam sa mga pasahero ang anumang pagbabago sa schedule ng kanilang flight. Gayon din ang pagbibigay ng assistance sa mga apektadong pasahero. Ipinasilip ng Department of Transportation ang itatayong air-conditioned connector pathway na magdudugtong sa Clark International Airport at North-South Commuter Railway Project. Target itong matapos sa susunod na taon para sa mas mabilis at komportableng pagbiyahe ng mga pasahero. Ang 300-meter walkway ay magkakaroon din ng retail shops at magpapalago sa bilang ng mga pasahero. Nagpaalala ang DOTR sa publiko na ipinagbabawal ang hoarding ng beep cards at muling pagbebenta nito sa mas mataas na halaga. Maaari itong mauwi sa 15 taon na pagkakakulong at multang 2 milyong piso. Batay ito sa mga umiiral na batas ayon sa Republic Act 7394, Republic Act 7581 at Republic Act 11967. Sa ngayon, nire-resolba pa ng DOTR ang issue sa kakulangan ng mga beep cards kung saan isa sa plano ang pagbubukas nito sa iba pang provider bukod sa beep. Inilagay na sa alarm ng Land Transportation Office ang isang pampasaherong bus na nag-viral sa social media matapos na makuna na nagbubuga ng maitim na usok habang tumatakbo sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, naisyuhan na rin ng show cause order ang rehistradong may-ari ng nasabing bus para pagpaliwanagin hinggil sa insidente. Malinaw para sa LTO na nilabag ng naturang bus ang batas kontra sa smoke belching. Nakatakda ang hearing sa kaso sa darating na September 10 sa Central Office ng LTO.
Nagbabala ang Bureau of Customs o BOC laban sa mga individual na nagpapanggap bilang si Commissioner Ariel F. Nepomuceno o iba pang opisyal ng ahensya upang manghingi ng pera kapalit ng umano'y special treatment o mabilis na proseso ng kanilang shipment o kargamento. Ayon sa BOC, may umiikot na peking scheme na tinatawag na enrollment na nagsasabing nagbibigay ng pabor sa mga importer at broker kapalit ng grease money na mariing itinanggi at kinundina ng ahensya. Nagutos si Commissioner Nepomuceno ng investigasyon laban sa nasa likod ng modus at nagbabala na ang sinumang mapapatunayang sangkot ay sasampahan ng kasong administratibo at kriminal. Inimok din niya ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad i-report ang mga kahina-hinalang alok sa BOC Cares Hotline 8705-6000 o complaints at customs.gov.ph. Nagsasagawa ng pagsasanay ang mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada sa dagat na sakop ng Mindoro hanggang Palawan. Bahagi ito ng exercise sa Alon 2025 na layuning palakasin ang kooperasyon ng mga Allied Forces, Joint Force Protection at Multi-Domain Operations. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sabay-sabay na naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada sa karagatang malapit sa Lubang Island, Mindoro bilang bahagi ng Exercise Alon 2025. Nauna nang nagsanay ang Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal ng Philippine Navy at ang Guided Missile Destroyer HMAS Brisbane ng Australian Defence Force noong August 17. Kahapon, sumama na rin ang Royal Canadian Navy warship HMCS Deville Quebec. Kabilang sa mga drills ang personnel transfer, communication exercise o COMEX, officer of the watch manning exercise, combined anti-submarine exercise, night steaming in company at flight quarters drills. Layunin nito na mas patatagin ang koordinasyon, operational capability at ang maritime cooperation para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. The exercise here for Exercise Alon in 2025 is a fantastic opportunity for us to work together to reinforce how we communicate with each other and how we actually bring together our forces from the Army, Navy and the Air Force so that when we do conduct activities, we are able to do them effectively and we're able to do them safely in the region. In addition, this is part of the Indo-Pacific endeavor, this activity. If you notice, there are activities that are being conducted in Australia, such as Lumbas for the Navy, Karabaru for the land forces, and Pitch Black for the Air Force. We're sending Armed Forces of the Philippines in Australia. This time, this exercise is the largest force projection of the Australian Defence Force, with more or less 1,500 troops here conducting exercise. Isinasagawa ang pagsasanay sa joint operational areas ng Northern Luzon at Western Command. Sa taong ito, nasa 3,600 na sundalo ang lumahok mula sa Armed Forces of the Philippines, Australian Defence Force, United States Marine Corps at Royal Canadian Navy. Kabilang din dito ang cyber defense, civil military engagement at public affairs na layunin ay hindi lamang panglabanan, kundi para na rin sa makabagong anyo ng digmaan at komunikasyon. Kasama rin sa exercise ang mga international observers mula sa United States, Canada, New Zealand at Indonesia bilang bahagi ng pagpapalawak ng multinational coordination. Ayon naman sa Philippine Navy, kapag mayroong ganitong maritime cooperative activity kasama ang mga allies, kapansin-pansin na bumababa ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Mula 2023 hanggang ngayong taon, umabot na sa 12 ang maritime cooperative activities at 9 na multilateral maritime cooperative activity na kasama ang iba't ibang kaalyadong bansa. And there will be more coming up for the remaining part of the year. So we have noticed that for every, I mentioned earlier, for every MCA, there is a change in their actions. There are no coercive and aggressive actions being conducted by the Coast Guard
Chinese Coast Guard and the PLA Navy against our ships from the Coast Guard, BFAR, Navy, and our aircraft. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng pagsasanay ang FA-50PH fighter jets ng Philippine Air Force at EA-18 Growlers ng Royal Australian Air Force sa dissimilar air combat tactics at basic fighter maneuvers bilang bahagi ng Exercise Alon 25. Layunin ng mga pagsasanay na ito na mapalakas ang kakayahan ng Philippine Air Force sa air combat at mapaigting ang interoperability kasama ang mga kaalyadong mga bansa sa rehiyon. Ang pagsasanay ay sinimula noong August 15 at tatagal hanggang August 29 sa ilalim ng Northern Luzon Command at Western Command. Bahagi ito ng mas pinalalim na military cooperation ng Pilipinas at Australia. Sa iba pang balita, inirekomenda ng Department of Agriculture ang pag-amyenda o pag-repeal sa Rice Tarification Law kasabay ng pagdinig ng Senado. Ito ay sa gitna ng mga issue sa mababang supply at mataas na presyo ng pagkain sa bansa. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang nakikitang dahilan ng DA sa kanilang rekomendasyon na amyendahan o tuluyan ng i-repeal ang Rice Tarification Law? Ella, pinapatay at hindi nare-reforma ng Rice Tarification Law ang industriya ng bigas. Ito ang binigyan diin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga problema sa bansa sa agrikultura, pangunahin na sa pagkain. Sa unang pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, inihayag ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kasalukuyang hamon na kinakaharap ng bansa sa pagkain. Partikular na dito ang mataas na presyo ng mga bilihin, kabilang na ang karne ng baboy, asukal at bawang na tumaas anya ng 40 hanggang 55% kumpara noong 2018. Inulit din nito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang nagdaang eleksyon na ang gobyerno ang nasa likod ng rice smuggling kung saan opisyal aniya ang kumikita. Habang si Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Vice Chairperson ng komite, sinabi nito na malayo pa ang bansa sa food security at nangangapa pa sa food efficiency. Aminado naman dito ang kalihim ng Department of Agriculture. Ayon kay Secretary Laurel, kailangan pa ng mahigit 1 trilyong piso na pondo para lang sa irigasyon para sa higit sa 1 milyong hektarya na irrigable land. Kung hindi, mananatili anya ang Pilipinas na nakadepende sa importasyon dahil tubig at irigasyon anya ang pinakaimportante sa produksyon sa agrikultura. Bagaman nagpapasalamat ito na tumaas ang kanilang pondo para sa proposed 2026 national budget, ngunit maliit lang ang mayroon sila sa laki ng kanilang pangangailangan. It is not only a resource we lack, but also the legal tools to truly transform the sector. We must revisit, amend, and where necessary, replace the laws that no longer serve our farmers and consumers. Foremost among these is the Rice Tarification Law. Though crafted with noble goals, I have to admit, it has faltered. By fully liberalizing rice imports, it unintentionally undermined the Department of Agriculture and the NFA, stripping us of the ability to intervene and protect this most vital of commodities. Ipinunto naman ni Senador Amy Marcos ang batas kaugnay ng pagpapautang ng bangko sa mga magsasaka. Ngunit pinipili nilang anya ng mga bangko na mapatawan ng penalties o multa kaysa magpautang sa mga magsasaka na malaki anya ang posibilidad na hindi makapagbayad. Anya, tinitingnan nila ang mga polisiya na ito kung kailangan pa ng amyenda o kung hindi talaga gumagana ang naturang batas. Ella, kanina ipinunta din ni Senador Marcoleta na mayroon namang mga batas, kaukulang batas
para nga protektahan ang agrikultura at para sa kapakanan ng mga magsasaka. Ngunit kailangan na lang itong ipatupad. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senado kaugnay nga sa issue ng pagkain. Yan ang latest dito sa Senate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang ilang bahagi ng Batangas dakong alas 12:43 kaninang umaga. Kita sa post ng ilang netizen ang lakas ng lindol. Sa video na in-upload ni Frankie Sakdalan, makikita ang pag-uga ng mga gamit dahil sa malakas na lindol na naitala sa Calaca, Batangas. Nagising naman at labis na natakot ang mag-inang ito mula Balayan, Batangas dahil sa naramdaman na malakas na pagyanig. Sa Balayan pa rin, napalabas pa ng establishmento ang mga tauhan ng isang grocery store dahil sa lindol. Sa mga larawang ibinahagi ng Barangay Sambat, makikita ang gumuhong pader at kisame ng isang simbahan. Abang basag na gamit at sirang shelf naman ang naging resulta ng lindol sa bahay ni Marites Alahar mula Balayan, Batangas. Ayon sa VBOX, bukod sa Batangas, naiulat din ang hanggang intensity 3 na lindol sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Quezon City at Makati. Nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 14 na aftershocks matapos na tumama ang magnitude 5.1 na lindol sa Calaca, Batangas dakong alas 12:43 kaninang umaga. Base sa record ng PHIVOLCS as of 6 a.m., ay mayroon ng 14 na aftershocks ang naitala kung saan aabot sa magnitude 1.2 ang lakas dito. Gayunman, ayon sa PHIVOLCS, wala sa mga ito ang naramdaman. At para naman sa ating weather update, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest weather forecast, huling namataan ang LPA sa layong 825 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, mayroong medium chance na ma-develop bilang isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras ang nasabing LPA. Matatapos na ang 4 na araw na strike ng mahigit 10,000 flight crew ng Air Canada matapos makipagkasundo ang airline at ang union hinggil sa sahod at scheduling. Kinumpirma ng Air Canada at ng Canadian Union of Public Employees ang pansamantalang kasunduan na tinawag ng union na transformational change para sa mga manggagawa at industriya. Bagamat hindi pa sinabi ang buong detalye ng deal, tiniyak ng union na ang laban para wakasan ang hindi bayad na oras ng trabaho ay nagdulot ng tagumpay. Ayon sa Air Canada, magsisimula na ang mga flight ngayong Martes ng gabi, ngunit aabutin ng ilang araw bago tuluyang maibalik sa normal ang operasyon dahil sa pagkaantala ng crew at eroplano. Naghain ng panukalang batas ang pamahalaan ng India upang ipagbawal ang online games na may involvement ng pera dahil sa maaari itong mauwi sa adiksyon. Nakasaad sa 13-page Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 na ang sinumang mag-aalok o lalahok sa naturang laro ay maaaring makulong ng hanggang 3 taon at pagmumultahin. Kabilang sa maapektuhan ang malalaking gaming apps gaya ng Dream 11 at Mobile Premier League na nagkakahalaga ng bilyong pisong halaga ayon sa datos ng PitchBook. Ayon sa gobyerno, gumagamit ang mga larong ito ng manipulative design at addictive algorithms na nagtutulak sa mga player na mabaon sa utang at masira ang kabuhayan. Nanawagan si North Korean leader Kim Jong-un ng mabilisang pagpapalakas ng kanilang nuclear arsenal kasabay ng joint military drills ng US sa South Korea na tinawag niyang malinaw na provocation of war. Ayon kay Kim, ang kasalukuyang security environment ay nagpupuwersa sa North Korea para palakasin ang kanilang nuclear capacity, lalo na't may nuclear element ang ilang bahagi ng military exercises.
Nauna nang tinutulan ng Pyongyang ang mga pagsasanay ng US at South Korea at iginiit na patunay ito ng pagiging hostile at confrontational ng dalawang bansa. Batay sa ulat ng Federation of American Scientists, maaaring nakalikha na ang North Korea ng materyales para sa hanggang 90 warheads. Subalit, tinatayang nasa 50 pa lamang ang kanilang aktwal na nabubuo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 5 na nagsasabi, "Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalina sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.